Kumalat sa social media ngayong linggo lang ang litratong ito na sinasabing si John Regala raw. Na sa pagkakataong ito, tila walang kalaban-labang nakahandusay sa labas lang ng isang supermarket sa Cavite. Namumutla at parang walang malay. Kawawa naman ang sikat na aktor. Sana may tumulong sa kanya. Si John Regala inatake sa sapote kanina. Oh my God, save him. Kawawa naman, idol ko yan eh. Totoo ba to? Kaya nito ng Biyernes, sumadya ang aming team sa Zapote, Bacoor, Cavite upang alamin ang katotohanan. At ayon sa mga vendor at barker doon, si John Regala raw talaga ang nasa picture. At tambay raw talaga siya rito. Madalas ding nagbibingo. Halos magdadalawang buwan na rin daw itong naka-check-in sa katabing hotel. John Regala, lagi niyo ba nakikita rito? Lagi yun. Maglalaro lang mo, nagbibingo. Hindi, nasa siya lagi nakaupo. Nung unang kita ko sa kanya mataba pa, pero nung nakaraan niya natake siya dati, matagal na yung mga 2 weeks na. Eh ngayon, payat na masyado, naka-blue jersey siya kahapon. Minsan po tanghali na pag nakaupo po dyan. Nakilala ng aming team ang lalaki sa larawan na tumulong kay John, si Toto. Kwento niya, nangyari ang lahat bandang hapon nito lang Miyerkules. Dito, nakupo siya rito. Nakaganyan siya rito. Dala ang kanyang mga panabong, napansin niya ang bulto ng mga taong tila may pinagkakaguluhan. Si John Regala na hinimatay. Nung pinainom namin ng tubig, medyo nag-blast yung mukha niya, namula. Biniro ko pa nga, idol, may taping pa tayo, huwag kang matutulog. Doon, nagsalita siya, pero pabulol. Sayo, Matapos ang halos 30 minuto, nagkamalay ang aktor. May naka-standby na raw noon na ambulansya, pero tumanggi raw si John Regala na magpadala sa ospital. Nung medyo gumanda na yung pakaramdam niya, sabi ko, idol, okay ka na. Gumaganyan niya siya. Sabi ko, dalhin na kita sa St. Dominic. Ayaw naman niya magpadala. Ay, okay lang po. Nagpaunlak ng panayam si John. Kinumpirma niya, hinimatay nga siya. Ay! Kayo po to? Opo, ako yan. Nung nangyari yun, nung kahapon, February 15. Dito yan. Tapos yung nakita nila ako dito. Yan. Hilong-hilo ako dyan. Umikot ang paningin ko, tapos nangatulog-tulog ko, hindi ko mahiyakbang. Pabalik na raw sana siya sa hotel noon nung bigla siyang nawalan ng malay. Bumaba ako para bumili sa isang convenience store. Sobrang init ng tanghali na yun. Babalik na ako ganon. Biglang umikot ang paningin ko. So tumupo ako sandali rito. Nakakatog yung tuhod ko eh. Biglang nawalan, nagpasaw talaga ako. Paglilinaw niya, hindi siya inatake sa puso o na stroke gaya ng mga balibalita. Hindi ako na-stroke, hindi po ako inatake sa puso, malakas po ako. At yan kaya mo po ha? Di ba? Ay tayong malakas na malakas, kaya pa natin lumabas. Suspetsa niya, bumaba ang kanyang sugar level dahil sa kanyang diabetes. Diferensya natin, diabetes o ano. Siyempre, may mga pangontra namang gamot yan. Na-hospital siya. Yung sa spinal column niya, mayroon ng arthritis. Oo, tapos yung gout, yung mayroon siyang konting dito sa heart. Pero okay naman na gagamot naman. Ngayon, nung malaman ko ngayon, makita ko, kinabukasan na yon nung sinita ko siya. Doon ba't hindi mo ako tinawagan? Sana ako dumiretso ako sa iyo from mula doon sa trabahong yun. Ayaw niya kasi ako mag-aalala. Kasalukuyan daw nire-renovate at pinipinturahan ang kanyang bahay. Kaya siya naka-check-in sa hotel. Bawal na bawal sa akin kasi yung init. Kasi galing ko nga lang hospital no? Kailangan talaga i-rush ko na yung pagpapapintura ng bahay. Sa dami raw ng kanyang pinagdaanan, sa malapelikula niyang buhay, wala na raw siyang hindi kakayanin pa. Ipinanganak September 1965. Si John Regala o John Paul Guido Boucher Scherer. May lahi raw kasing German at French ang kanyang mga magulang. Nasa dugo ang pag-aartista. Uniko iho ng mga dating artista na sina Ruby Regala at Mel Francisco. Matulungin siya.
Kahit mawala na siya ng sentimo, ibibigay niya. Yun lang, wag mong apihin ang sino man sa pamilya niya o kaya siya talagang makikipaglaban siya ng patayan. Dahil kinailangan daw magtrabaho noon ang kanyang ina sa Visayas, naiwan sa Quezon si John. Sa murang edad, nakaranas daw siya ng pangmamaltrato o pang-aapi ng kanyang mga kamag-anak. Masalimuot ang aking pagkabata. No? Hindi ako lumaki sa aking ina, hindi ko nagisna ng aking ama. Iniwan ako sa malayong kamag-anak. Sa maagang stage ng aking buhay, nakipaglaban ako sa mundo. Yung kamag-anak naman namin, hindi ako tinuring na mabuti na kamag-anak, kaya nakaranas tayo ng gano'n, bangapi. Yung hampasin ka ng 2x2 na may pako sa dulo, sa loob ng 3 taon, 2 pagkain lang na natitikman ko, oatmeal at saka lugaw lang, umaga, tanghali, gabi. Mas gusto pa nilang ipakain yung tira nilang pagkain sa pusa at sa aso kaysa sa akin. Ang katabi ko matulog, aso. Galit ako sa mundo natin dahil lahat parang pinagkakaisahan ako. Naiinggit ako pag nakakikita ko na yung buong pamilya ba. Matapos siyang kunin ng kanyang ina, nanirahan sila sa Marikina. At para makatulong sa gastusin nilang mag-ina, naging laking kalye si John. Naging madiskarte. Para may pambaon ako, hanggang alas 12, nagtatakbuis ako, tapos pasok na ako. Sir, yes sir! Pangarap daw talaga niyang maging sundalo, kaya pumasok bilang jungle fighter sa Mindanao. 2 years ako nag-training ng jungle fighter. Nung ipapadala na ako sa Mindanao, sabi ko, wala pera dito. Sabi ko, mamamatay ako, nag-awol ako. Hanggang naisipan niyang mag-extra sa mga pelikula. Mas gwapo naman ako dito. Ba't sila nasa TV? Bah, kaya ko rin sa TV. Sabi ko, susubukan ko. Na-apply ako sa eskolta. Ando ng lahat ng mga producer sa eskolta eh. Standby ako doon. Nakikiusap ako sa mga direktor. Kailangan nyo naman ng extra o lalabas. Subukin nyo naman ako. Anak po ako ni Ruby Regala. Ganun ako ka-confidence sa sarili ko. Ganun ako ka-diretso. Noong 1980s, naging miyembro ng That's Entertainment. Okay lang sa akin yun, tumanggap ako na bida ko, okay sa akin yun. Pero hindi lahat bida ko dahil malalaos ako dito. Ang hirap mag-vintage pag nasa pika na eh. Mababa ka. Nasa kanya na raw ang lahat noon. Kasikatan, kayamanan. Ang dami kong pera noon, hindi ako nagbabangko eh. Nakasalansan ang pera ko sa cabinet. Mukhang kuba ako noon. Bakit ka mo? Ang bibigat ng alahas ko. Lahat yan meron eh. Tapos ang pera ko dito sa bulik kakapal lagi. Nasangkot siya sa ilang mga issue. Kaya simula 2001, hindi na siya nabigyan ng kahit na anong proyekto. Doon na raw nagsimulang sumadsad ang kanyang showbiz career. Sabi ko, paano ako makapaglagari ng maraming pelikula kung hindi ako nito. So, yun ang naging yun ang drugs. Then, nasabayan pa ng problema ko sa father ko. Lahat ng yon, pinagsisisihan daw niya. Nagdesisyon na raw siyang magbalik loob sa Panginoon. Una, hindi ko matanggap. Ang hirap tanggapin. Hanggang sa na-realize ko na wala naman ako magagawa. Kahit anong paraan, kung hindi naman itutulot ng Diyos na mangyari, wala rin ako magagawa. So sabi ko, tanggapin ko na lang yung katotohanan na talagang ganito nangyayari, destiny ito. Hanggang naabot ko yung pinakasadsad ng buhay. Ultimo kamag-anak ko, bago ako pahiramin ng 100 piso, mura muna ang inaabot ko. Insulto. Sabi ko samantalang nung meron ako, kung tumulong ako sa mga kamag-anak ko, ganun-ganun na lang. Sa ngayon, abala raw ang aktor sa kanyang environmental project, ilang negosyo at advokasya para sa mga magsasaka ng Nueva Ecija. Ang advokasya ko doon ay tulungan ng magsasaka kasi walang pumapansin sa mga magsasaka. Gusto pa rin daw niyang makabalik ng showbiz at sana raw magsilbing leksyon para sa ilan ang kanyang mga maling nagawa at bisyo. Samantala, hindi nakalimutan ni John na magpasalamat sa lalaking tumulong sa kanya nung siya'y nawala ng malay. Pinagtagpo namin sila ni Toto. Akala ko wala na nagmamahal sa akin. Akala ko nakalimutan na ako ng tao. Kaya minsan nanidepress ako.
masakit yun dahil mahal na mahal ko ang mga tagahanga ko. Ngayon ko napatunayan, hanggang ngayon pala, ang pagmamahal ng tao ay nananatili pa sa akin. Basta naka-encounter ako ng gano'n kahit sinong tao, talaga sa tulong ako. Tama po. Opo. Sa mga tiga Zapote, maraming salamat sa inyo sa mga pagtulong niyo sa akin. No? Napatunayan ko na mahal niyo ako. At nagpapalakas ng loob ko yun para lumaban ako sa mundo. Huwag kayong mag-alala. Pagbalik ko, boom! Ha? Babalik tayo. Mahal na mahal ko ako, ha? Sige. Tumatanaw ako ng utang na loob sa pagkakaligtas mo sa buhay ko. Sa tunay na buhay, nasa atin ang pagpapasya kung gusto ba nating maging bida o kontrabida. Story ko, chapter by chapter. Hindi isang buong gano'n. Itong chapter ng buhay ko ngayon, this is the last chapter of John Regala's life. Pagkatapos itong chapter na ito, isasarado ko na yung libro.